and past administrations as well. Sa pagdedesisyon sa budget, ang itinuro ni Romualdez, sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Sa pasabog ni Martin Romualdez, may dalawang tao na kanyang itinuturo. Kasama na po dito mga kababayan ng executive. So yan guys, tinuturo na dito at ang itinuturo naman ni Zaldico, si BBM. Ang itinuturo naman ni Martin Romualdez, si Jesus Escudero at saka si Zaldico. At kasama nga po dito mga kababayan, si Tubi Chongko. Ay naku po mga kababayan, matindi na po itong pasabog ni Martin Romualdez. At ito nga po mga kababayan, panoorin natin yung kabuuan ng kanyang pasabog. At ito po mga kababayan, ang balitang ito. Hindi na raw papayag si dating House Speaker Martin Romualdez na maging scapegoat o panakipbutas sa ghost flood control projects at budget insertions. Itinanggi ng dating Speaker na mastermind siya ng kontrobersiya, sabay turo kina dating Senate President Cheese Escudero at dating Congressman Zaldico na nagdedesisyon daw sa budget. Sa gitna ito ng hirit ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na huwag payagang lumabas ng bansa si Romualdez habang inihahanda nila ang mga kaso sa kanya gaya ng plunder, money laundering at indirect bribery. Narito ang report. That the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Sa videong inilabas ngayong araw, tahasang itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang utak o mastermind sa kontrobersyal na budget insertions at maanumalyang flood control projects. How can I be the mastermind? The budget does not begin in the House. It begins in the executive. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Argumento niya, dapat daw nakinabang ng husto ang distrito niya sa Tacloban pero wala nga raw ni isang ghost project na nakita roon. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Hindi daw hahayaan ni Romualdez na gawin siyang panakipbutas. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I know many things about this current administration and past administrations as well. Sa pagdedesisyon sa budget, ang itinuro ni Romualdez, sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. Habang ang ehekutibo, meron daw command responsibility sa katiwalian sa pondo at sa implementasyon nito. Command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Bago lumabas ang video ni Romualdez, inanunsyo ng Ombudsman na naghahanda itong ireklamo si dating Speaker ng money laundering at pinapa-freeze na nito sa Anti-Money Laundering Council ang kanyang mga ari-arian. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. Humiling din ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Nauna kasing tinanggihan ng Ombudsman ang paalam ni Romualdez na magpagamot sa Singapore. Pagamat gihit ng kampo ni Romualdez, ang umiiral sa kanyang lookout bulletin order ay hindi pagbabawal sa kanyang mag-abroad. Aprobado na nga ang request ng Travel Authority sa Kamara. April 22, May 4 ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery, sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. So yun guys, ito nga po, pag-usapan natin dito at magkakaroon tayo ng opinion para dito sa sinasabi ni pasabog ni Martin Romualdez ngayon, dahil nga po ay
naaamoy ni Martin Romualdez na ah, kakasuhan siya ng ombudsman. So ngayon dito na po siya ay naglabas ng kanyang pahayag na idinadawit niya po nga dito si Chis Escudero at saka si Saldico dahil nga po sila po ang talagang nangasiwa nitong si Chis Escudero at saka si Saldico ay may kinalaman talaga dito sa mga kickback at sila po ang talagang nagbenta ng mga proyekto para magkaroon sila ng limpak-limpak na pera. Bukod kickback ay talagang dapat silang managot. Ngayon, kung itinuturo ni Saldico ay si BBM, logic lang mga kababayan. Kasi kung talagang may kinalaman dito si BBM o ang kanyang executive, ay bakit pa niya iimbestigahan ang flood control scandal? Bakit pa niya ito papatulan? Dapat pinayaan na lang niya ito doon sa SUNA. Hindi na siya nagsalita ng mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi na sana siya magsasalita, di ba? Hindi na niya ito iimbestigahan. Pero nalaman niya dito na napakaraming mga ah, kabulastugan na nangyayari. Kaya kumilos siya dito. At ito nga po inimbestigahan. Ang kaso nga lang, siya nga po ang itinuturo. At ang sabi nga ng mga kritiko ng administrasyon, ang presidente daw po ang mastermind. So ngayon, wala tayong ibang maisip dito mga kabayan. Kung dahil nga po magpinsan itong si Romualdez at saka si BBM ay yung sinasabi ng ilan ay hindi kikilos si Romualdez kung walang basbas ng ating Pangulo. At sinasabi naman ni Chongko, Tubi Chongko, na ang corruption ang hindi nagsisimula doon, hindi nangyari doon sa pagpasa ng budget, kundi ah, nangyari ito doon sa pag-deliver na ng mga proyekto. Pakinggan nga natin yung sinasabi ni Tubi Chongko. Talaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung korupsyon. Ayun guys, di ba? Doon nagsimula ang corruption. Kaya kung totoo nga na may kinalaman talaga dito si Chis Escudero, dapat siyang kasuhan. Kung may kinalaman nga dito si ang executive o si BBM, ba, dapat talaga din sila managot dito. So, abangan natin mga kabayan kung ano ba talaga ang katotohanan. Lalabas din naman ito. At yun ang ating alamin sa mga susunod na mangyayari. Huwag muna tayong basta-basta na manghusga. Basta alam natin na ang ating pagbabatayan dito yung katotohanan. Lalabas dito at huwag tayong manira ng kapwa. Isipin muna natin kung tama ba ito. Kasi pera talaga ito ng taong bayan. Dapat talagang managot kung sino man talaga ang may sala dito. Pero dahil nga po ang nangangasiwa talaga ng budget ay si Saldico at kaya ang tinuturo din dito ni Martin Romualdez, kasama din dito si dating Senate President Chis Escudero. At ngayon ay dapat natin wag muna tayong maghusga. Kung talagang may kasalanan sila, dapat talaga kasuhan. Ito na ang panahon na wag tayong manahimik. So hanggang dito lang mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.